Lisanin man ang tuwa, puso mong namamanglaw. Manginig man sa takot, masindakin mong puso. Mag-ulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbot, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging akin muli. Lord, please, make my day. Boys, salamat tayo. Thank you na. Blooming na nanay. Thank you. Big day mo ngayon, kumain ka. Ngayon ka pa ba magka-crying scene? Happy moment to, di ba? Tayong dalawa na lang ang mawawala ka pa. Hindi naman ako magsa-Saudi. Ang lapit-lapit na simbahan dito. Kapit-bahay pa rin tayo, ma. Kung buhay lang ang daddy mo. Ma, lagi natin kasama ang daddy. Lalo na ngayon. Yung corsage mo. Kaya nalalanta agad eh. Kain na. Busog ako, kain ka na kain. Sige na. Iyak ka naman ang iyak. Mangyaring lumapit ang ordinahang diakono, Christopher Santos Jr. ng parokya ng Santa Catalina ng Alejandria. Narito po. Minamahal na obispo, hinihiling po ng inang simbahan na ordenahan ang kapatid nating si Christopher Santos Jr. upang maging diakono. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat siya? Isinangguni po namin ito sa sambayanang Kristiyano na nagbigay ng pagsang-ayon. Ang mga namamahala sa paghubog sa kanya ay nagpasyang siya ay maaaring ordenahan. Kaya pinatutunayan ko po na siya ay karapat-dapat.
Magandang umaga, Father. Welcome. Oh, Junjun, may bago ka ng tatay. Si Father Doy na magulang mo ngayon. At least for 6 months. Tapos pagpari ka na, edi father ka na rin. Salamat, Ina, sa pag-aalay mo kay Junjun. Ad Maiorem Dei Gloriam. Di ba, Junjun? O, tayo sa loob. Sunod ako, Father. Bababa ko lang yung gamit. Okay. Oh, siya nga pala, Junjun. Yang sing-sing mo sa tenga, last showing na yan, ha? Buti nga sa'yo. Ito yung sinabi yan. At saka, alam mo, tama na yung meron kang krus sa liig. Huwag mo nang dagdagan ng puka shell dahil wala namang intensyon ng Jesucristo na magkaroon ng puka shell. O, tayo. Tatlong-daang taon na ang simbahan na ito. Bilangin mo kung ilang mga mukha ang nakapinta dito. Ganyang karami ang nagdadasal para sa'yo. Huwag mo silang bibiguin. Opo, Father. Number 1 in our tour, sacristy. Vestments, drawers, one, two, three, 4, 5, 6. Pag-aralan mo, memorizein mo everything in its proper place. Okay? Number 2 in our tour, the parish hall. Ito ang ating parish hall, ha? At ito naman, nakita mo, ito ang ating schedule. Gusto kong gawing...
Ba't di mo isulat? Gusto kong pag-aralan mong mabuti itong schedule na ito. Napansin mo, merong mga red marks. Yang red marks na yan, sa akin yan. Ha? Yun namang mga blue marks. Yan ang sayo. Gusto kong pag-aralan mo yung mabuti dahil ayokong magkaroon ng pagkakataon na kailangan ka dito sa parokya wala ka dahil nakalimutan mo. Understood? Good. Father? Di ba po hanggang Feb lang po yung kukopehin ko kasi po, di ba po, 6 months lang ako dito. Hopefully, kung pumasa ka sa akin. Remember, operare sequitur esse. Tandaan mo natin mo, ang ginagawa mo ay dinidiktahan ng pagkatao mo. Sulat mo para hindi mo makalimutan. Operare sequitur sequitur Q-U-I sequitur esse. Double S ang esse. Operare sequitur esse. Tandaan mo yan. Ito ang azotea. Napansin mo? Tahimik na tahimik. Very peaceful. Parang simbahan. At ito naman, ito ang aking mga bonsai. Parang mga anak ko yan. Wag na wag mong magagalaw yung mga yan. Napaka-sensitive nila. Understood? Opo, Father. Okay, let's go. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Jun, sa loob ng simbahan, number 1, ang cellphone pinapatay. Number 2, ang ex-girlfriend hindi binubuhay. Father, paano ko niyo nalaman yung kay Dali? Hindi lang naman ikaw ang may cellphone. Kahit na low-tech ito, nakakatanggap pa rin ako ng text. Yun naman tungkol kay Dali. Alam naman ng buong parokya yan. Childhood sweetheart mo siya, hindi ba?
Father, matagal na ho kaming wala ni Dali. Friends na lang nga kami. Mabuti kung ganon. Junjun, be warned. Bawal ang skandalo. Mas mapanganib pa ang apoy ng chismis kesa sa baha ng lahar. Pakiabot mo, Mangga. Father? Di ba po bawal sa inyo yung matamis? Maasim to. Tikman mo. Sige po. Father, matamis po tong side na to. Swerte ka. Minamahal kong Brian at Lenny, sa binyag at kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo'y dumulog sa sambayanang ito. Tumihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina Brian at Lenny. At bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang Jun, Reverend Jun, sambayan ng Kristiyano. sa sambayan ng Kristiyano. Ituloy mo. Rev, ituloy mo. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong pahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Junjun, hindi ba kayo tinuruan ng crisis management dyan sa seminaryo? Father, bigla lang umiiyak eh. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Nakakahiya kayo, Tony Casas. Ang dalas pa namang mag-donate yan sa parokya. Father, tama po ba yung ginawa ko? Of course. 6 weeks na nakaposte yung ban ng kasal na yan sa parokya. Wala namang tumutol. Pero Father, hindi umiyak po. Junjun, pati naman mga nanay ng mga kinakasal umiiyak eh, di ba? Siguro po. Ngayon, kung meron lalapit sa altar at formal na tututol sa kasal, abay ibang usapan na yan. Number 1, patitigil natin ang kasal. Number 2, paiimbestiga natin. Yan ang patakaran. Opo, Father. Sorry po. Junjun, ikalawang araw mo pa lang dito. Ikalawang araw mo pa lang, 2 na misconduct mo. 1 more strike. Ibabalik kita sa seminaryo. Pare-remedial kita. Maliwanag. Opo, Father. Sorry po talaga. Sige. Mag-penance ka ng 1 rosary. Ano pong mystery? Ano pa? Eh di sorrowful. Opo, opo. The first sorrowful mystery is agony in the garden. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed Panginoon, may pinahihiwatig po ba kayo sa akin? Kasi po puro palpak ako dito.
Siguro po tinitesting niyo ako, no? Gusto ko pong pumasa. Kaya lang parang hirap. Kailangan ko po ng tulong niyo. Lord, please po, give me a sign. Lord naman nililito niyo po ba ako? Nakaka-nervous po itong test question niyo sa akin. Lord, pahingi po ng clue. Lord, antok na po ako. Kayo na lang po muna bahala sa mga problema, ha? Matutuwa na po ako. Bukasan lang po iba ko mga assignments. Lord, huwag yung masyadong mahihirap, ha? Salamat to. Balen. Gandang araw ho. Chief. Noy? Ililipat na ako sa munti. Paliwanag nila, hindi naman masakit ang lethal injection. Patulugin na ako. Tapos, yun na. Tinalo ko na ba ng pamilya mo? Kahit kailan hindi nila ako mapapatawad. Mula nang pinatay ko yung amo ko. Parang pinatay na rin ako ng pamilya ko. Buti pa ang amo ko. Sandali lang siya naghirap. Tapos, iyak ko. Nabubulok na. Pipitahin pa. Reb, pagdasal mo ko na makalaya ako. Huwag mo akong pabayaan. Natakot ako mamatay. Tulungan mo ako. Ray, ba't gano'n? Parang baliwala yung pagsisisi. Baliwala ako. Ba't gano'n? Hindi ko rin alam ang sagot. Ang alam ko lang, kagustuhan ng Diyos na nandito ako para damayan ka. At magdasal. Minsan nga, gusto ko na rin bumigay sa mga pagsubok. Pero pag nakikita ko siya,
Yung mga pagsubok na pinagdaanan niya. Nawawala ang duda ko. Alam niya nararamdaman ko. Nonoy, alam niya nararamdaman mo. May standang simbahan, Father. Ba't di natin to ipaglaban? Outspoken na CBCP tungkol dyan sa issue ng death penalty. Kalat na sa media yan. Suggestion, Father. Magpasign kaya tayo ng petition sa parishioners. Tapos ilapit natin kay Gov. Tutulog yun. Pwede niyang i-appeal sa presidente. Iiwas lang yun. Eh kung dumiretso tayo sa TV Patrol o sa ANC, mag-link tayo sa NGO for Public Support. Father, tulungan natin si Nonoy. Ligtas natin siya. Pagdadasal natin siya. Yun lang. Junjun, huwag mong nilalang ang dasal. Number 1, i-reflect mo yung favorite prayer ko. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Number 2, mag-focus ka sa duties mo dito sa parokya. Pagbutihan mo ang performance mo para number 3, magkaroon ako ng basis para i-endorse kitang maging pare. Opo, Father. Good. O, di ka dito. Tuturuan kita mag-bonsai. Alam mo, ito ang the best kung gusto mong ma-master ang art of timing and patience. Alam mo naman, yan, medyo na-master ko na yan. Konti pa sigurong practice, Father. Sa lang ho yun. Oh, it's pa nga pala. Bigyan mo ako ng mga ideas para doon sa ating choir. Yung ideas naman, yung bang makakaakit sa kabataan para magbalik sa simbahan, ha? Yung modern music, yan naman ang hilig mo di ba? Opo. And speaking of which, bibigyan kita ng isang example ng isang dasal na kanta pa. Dapat masterin mo rin ito. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Huspos ng walhati ang langit at lupa. Santo, Santo. Wait. Maganda. Mama, ang ganda. Thank you. Kaya lang mo parang Ano? Parang may kulang eh. Dagdagan mo kaya natin ang instrumento. Gaya ng... Drums!
Your music is too loud. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na mga drug addicts ang members ng choir natin? Sir, hindi kami mga drug addicts. Kahit na! Your music is not sacred. It is the music of the devil. Sir, inapprove po yung songs namin ni Reverend June. Santo po siya. Tulad ng pangalan niya. Quiet, please! De gustibus non est disputandum. Kanina pa natin dinidebate itong bagay na ito, nadinig na natin lahat ng issues, lahat ng mga, kung anong sari-saring mga debate. It's time to take a vote. Number 1, lahat ng mga sang-ayon dito sa bagong music, taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat naman ng tutol dito sa bagong music na ito, taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes! 11 and 10, it's almost a tie. That's why we will compromise. Number 1, I will allow 1 electric guitar. And please, play it sweetly, not rough. Number 2, no drums. Number 3, an organ, pwede. But no shouting. Agreed? Good. Now, next agenda natin, yung Advent activities. Sir Mercado, please update us on the... Sorry po, Father. Please continue. Here are the tasks needed to be accomplished by the Committee on Worship for the Advent program. Number 1, Advent wreath, due on November 20, blessing on November 26, which shall be taken care of by the Mother Butler Guild. Number 2, Advent talk, which is on November 26 and should be given by Reverend J. Bascon Jr. Good. What about the Belen and the Christmas decors for the parish? When do we set those up? I think we need a new committee for that kasi last year palpak, diba? Kulang-kulang lang yung Belen. Bakit? Wala. Naalala ko lang 6 years old ka pa lang noon. Madalas nagkukunwari kang pare. Suot-suot mo yung puti nating kumot. At ang daddy mo naman, kunwari sa Kristan. Hindi ka ba nangihinayang? Hindi ka na magkakaapo? Oo naman. Pero okay na rin. Marami naman akong ampon na seminarista eh. Ikaw, hindi ka ba nanghihinayan na hindi ka magkakaanak? Hindi po. Sa balang araw, magkakaroon ako ng maraming anak. Lahat po ng mga parokyano ko, ituturing ko silang mga tunay na anak. Good answer.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa iyong kapasyahan, ipinagkatiwala mo sa mga tao ang dapat gampanan sa daigdig na ito. Ipagkaloob mo sa mga maglalakbay sa pamamagitan nitong sasakyan ang paglingap sa kaligtasan ng tanan. Sa kanilang pagparoon, sa gawain o sa paglilibang, iyong ipadamang si Kristo'y kasama sa daan. Bilang Panginoong nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Pagdamutan po niyo, Father. Ako, maraming salamat dito sa prutas, pero wag na ho ito. Oh, Father, para sa inyo talaga yan. Wag na ho ito. Sige ho kayo, baka mawala ng visa yung blessing natin. Tanggapin niyo na ho yan. Oh, maraming salamat po. Sige. Kawaan kayo ng Diyos. Sige ho. Father, prutas, sariwa, oh. Bakit hindi mo tinanggap yung envelope? Father, mahirap lang po sila. Tsaka naman magbabayad. Stipend yun, hindi bayad. Bigyan mo naman pagkakataong makatulungan lahat ng mga tao dito sa parokya, lalo na ang mga mahihirap. Strike 3 na po ba ako? Oo. At ito, strike 4 mo. Mag-empake ka na. Bumalik ka na sa seminaryo. Father! Wala naman akong ginawang masama, ah. Sutil kang bata ka. Hindi ba sinabi ko sa'yo, bawal ang skandalo? Father, sinulat ko lang po yung totoo. Gusto mo lang magpasika at yan ang totoo. Anong susunod? Ha? Magpapa-press conference ka? Pwede rin ho. Father, veritas libertad. Et veritas liberabit vos. The truth shall make you free. Pero wag kang pilosopo. Father! Si Jesus po ang nagsabi nun at hindi ako. At si Jesus din po ang nagsabi na ipagtanggol natin ang mahihirap, iligtas natin ang mga naaapi at Don't lecture to me about Jesus! Mas kilala ko siya kesa sa'yo! Father, masama bang tulungan natin si Nonoy? Bakit tayo matatakot sa kontrobersya? Dahil okay tayo dito sa parokya? Dahil maginhawa buhay natin? Dahil hindi tayo magugutom dahil marami nagpapakain sa atin? Katulad ni Atty. Casas? How dare you! How dare you! Wala kang karapatan! Wala kang Father! 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 Father, wag po, please!